kamusta ang puso mo? Yan, alagaan nyo. Nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang yan. Kanina napag-usapan na po natin yung mga senyales, sintomas, paano natin mas mapapangalagaan po ang ating puso, paano ba yung magandang diet para happy si heart, para may happy heart po tayo. At this point, may makakausap po tayong isang tao na may karamdaman po sa puso. Dati. Ngayon, happy. Ay, happy heart na siya. Kasama po natin via StreamYard, 58 years old po mula sa Pasig, si Alexander Detiquiz. Hello po, Sir Alex. Hi, good afternoon po. Good afternoon. Ano po ang inyong idinadaing na sakit sa puso dati at kailan mo ito naramdaman? Kwentuhan nyo nga ho kami. 2018 po yun. Bali, masakit po ang dibdib para po may heartburn lagi. Tapos, pagka maglalakad ako, konting lakad lang, hinahapo na ako. Tapos, pag matutulog po ako, kailangan po kung 2 o 3 unan po ang mga signals po. Oo. So, gaano katagal mong tiniis yun bago ka nagpatingin? Nagpatingin ka ba agad? Or akala mo pagod lang? Akala ko po heartburn lang eh. Tapos bali 2018 December, after na yung mag-Christmas party, hindi na ako pinatulog, talagang napakasakit. Yung 2018 ng December 15 ng umaga, nagpadala na ako sa ospital. Tapos doon, maraming test na ginawa sa akin. Ina-angioplasty pa ako, tapos angiogram. Tapos sinabi po doon na 30% na lang daw yung gumagana sa puso ko. Oh, wow. So, opo. So, pag sinabing ganun, parang ano po, barado yung mga daluyan sa puso mo? Barado po. Bali, ang normal ejection fraction kasi 50. Yung sa akin po, 20 na lang. So, kailangan daw, Italium test ako. Sabi ko, ayokong magpasko doon. Kaya, unfortunately, wala yung, para gamit sa Italium test. Bali, after 8 days, lumabas ako ng ospital. Yun, from there, pinabalik ako ng wife ko kay Doc Yen. At, yun, ako, chelation therapy. Mm-hmm. Ano yung Doc? Ano yung sinasabi niyang term? Na... Ejection fraction. Hi, Sir Bong. Yung ejection fraction, yung kakayanan ng puso mo na bumomba. Kumbaga sa kotse, yung karburador ng puso mo. 20% na lang na so gumagana. that means 80% yung bara sa kanya. Ang normal, at least more than 50% sana. Si Sir Bong, hi Sir Bong, mahihiwa na yata sana. Pero gusto niyang ayaw niyang mahiwa eh. So naghanap siya ng paraan. So ano daw po sana Sir Alex o Sir Bong yung pong dapat na gawin sa inyo na procedure? Bypass po. Nagpunta ako sa isa pang conventional doctor. Gusto po i-bypass na ako. Ayaw po ng wife ko na magpa-bypass ako. So, ang ginawa ko po, maraming dasal. Nung nag-lockdown ng 2020, sabi ko kay Lord, paano ba ako magiging productive? Kasi dati 5 hakbang lang, nahahapo na ako eh. So, I started walking while praying the rosary and diet. Saka yung regular ako nagpupunta kay Doc Yen. As I go, naglalakad ako, lumalayo na yung nalalakad ko. Siguro, nag-5 hakbang, naging 10. Naging hanggang natatapos ko na yung 4 decades ng rosary ba? Nakaka 1 hour na ako. Tapos, yung ejection fraction ko, from 24, naging naging 48 na yung pinakamataas sa 2D echo. Mm-hmm. Wow. Paano nyo na-discover si Doc Bien? Yung wife ko kasi, breast cancer survival, 2010 pa. May breast cancer siya, stage 2. Kaya Doc Bien siya nagpagamo. Siya sa Doc Bien na naging accessories para gumaling yung wife ko. Walang chemotherapy, walang lahat yung gumaling yung kanyang breast cancer.
through Doc Bien. Yan po, yung mga ginagawa ni Doc Bien paggagamot. So, Doc Bien, nung lumapit sa inyo, nung pumunta sa inyo sila Sir Bong, kagaya nun, syempre, bit-bit nila yung mga result, nung Opo. tests. Opo. Paano yung naging protocol nyo? Well, correction, Sir Bong, ha? Si Lord yung nagpagaling sa iyo, ha? Yung dasal mo nagpagaling sa iyo, ha? Nakikisakay lang ako, ha? Si Sir Bong, siya eh. Desidido siya na i-change yung lifestyle niya eh. Biruin mo yung 5 hakbang, naging 1 oras na lakad. Tapos sa pagkain, napakadisiplina niya eh. So kung hanggang ngayon, nagkikita kami, I think last month lamang, maganda, matipuno yung katawan niya, no? When I read the result, syempre may takot, may agam-agam na baka mamaya mag-heart failure siya. Pero yung will ni Sir Bong is greater than the problem. So we gave medications na pampabuka ng puso. Tapos yung nabanggit niya kanina, it's a form of therapy para dumulas yung daloy ng dugo. Yung chelation? Exactly. Ano ba yung chelation, Doc? Isang pamamaraan yun na na-discover ng mga sundalo na yung kanilang mga commanders in the field, they do cleansing of the artery through the IV. Pinadadaan sa swero yung gamot at nailalabas ngayon kung ano yung mga deposito sa ihi, sa dumi nila. So ginawa yun ni Sir Bong ng weekly ba, Sir Bong, o monthly? Yung una po, bali every other week po. Tapos nung bandang huli, sabi niyo po, maintenance na lang kasi nagkumanda na yung resulta po eh. Saka ang pinakamagandang narinig ko po sa inyo, Doc, yung sinabi niyo na magbawas ako ng asukal dahil lumalapot ang dugo. Pagka yung arteries, pagka malapot ang dugo, hindi makapasok doon yung dugo. Kaya nagkakaroon ng blockage. Yun po ang isa mga hindi ko makalimutan. That is something, no? Kasi very commonly, ang mga cardiologists will advise na, bawasan ng mamantika, ang karne. Ako baliktad eh, bawasan mo ang carbo, bawasan mo ang matamis. Kasi yan yung yumayakap doon sa mantika. And I think that is the reason kung bakit yung 24% naging ejection fraction na 48%. At ngayon, si Sir Bong ay tumutulong sa isang lalaki rin na mas bata sa kanya, na mas mababa ang ejection fraction, hindi ba? Si Carlo, pinatawag ko sa kanya. So, naging instrumento si Bong to help another person with similar condition. Ano ang nag-push sa'yo, Sir Bong, no? Kasi yung iba matigas pa rin ang ulo eh. Or hindi talaga, kumbaga, 180. Yung turnaround niya. Ano po, andun ba yung takot? Na ang bata ko pa. Mukhang kukunin na ako ni Lord. Kasi po nung nagkasakit po ako, ang wife ko kasi pasyente ni Doc Bien. Sabi nung wife ko, pagka nagkaroon ka ng disiplina na within 2 to 3 years, nagdalagpasan mo yan, magaling ka na. So ngayon po, going 5 years na ako. Kaya ang inano ko, talagang kailangan ko ng disiplina. Pag wala pong disiplina, hindi talaga gagaling. Yun ang una-una, saka yung pananalig sa taas. Kailangan po noon pagsabahin yun. Unang-una, wala yun nga, yung BBM, wala na ako noon, baka baboy manok. Wala ng soft drink, wala ng alak, wala ng processed foods, wala ng pinirito, wala na rin mga sweets. Tapos wala na, bawas na rin yung puyat. Kaya talagang clean living po eh. Pagka hindi po ginawa yun, talagang aatakihin ka. Saka yung mga cup noodles na yan, pagka malalaman mo pa yun yung mga bawal sa'yo. Kaya dapat, pagka alam mo na yung bawal sa'yo, it's either tikim lang o eliminate mo na yun para gumaling ka. At so far, kailan ho kayo huling nagpa-test, nagpa-check up? Kamusta po ang mga results, yung mga lab results po ninyo? Bali, kasi yung pagpapa-check up ko po kasi, every 6 months yung general check up ko. Pero last Tuesday, nandun ako sa Debian po, nagpa-chelation ako at saka nagpasaksak ako ng L-arginine. Yun ang mga booster ko po para lumakas uli. Yun, ganun po ang ginagawa ko. Basta regularly. Tapos, yung check-up ko naman po is yun, semi-annually po. Kasama na po ang 2D echo doon, general check-up. And base po dun sa huling result ay you're doing okay? Okay naman po. Bali, okay naman. Yung nga po nakita na 48 na po yung ejection fraction ko eh.
Aha. 2 na lang, nasa normal na. Oo. Tapos wala na nga po, yun po. So paano po yun, Doc? Tuloy-tuloy lang? Opo Oo. Nakakatuwa si Sir Getting Bong kasi there, no? on his own, kahit na hindi kami magkita, siya na lang ang nagpapagaling sa sarili niya. Oo. Pumupunta na lang siya sa klinika to undergo the therapies. At saka, pinagmamalaki niya sa akin, lumakad ako, Dok, ng 1 oras. Yan. Ano ho ba ang ating maibabahagi or mapapayo sa mga tao na mayroon din dinadaing sa kanilang puso? Ang ano ko po, ang may advice ko lang po, una-una, manalangin sila sa taas. Tapos pangalawa, walang ibang magpapagaling sa'yo kundi yung sarili mo eh. O yan, kagaya po nun, irregular ko lang ang pag-isip mo ng umaga, paglakad ka, pagdasal ka muna, tapos maglakad ka, tapos kumain ka nung yung tama lang na pagkain. Tapos sabi, iwasan nga yung matatamis at saka yung processed food, yung soft drink, yung alak, yung may iwasan mo yan, pwede naman tikim-tikim lang eh. Diba? At saka, siyempre, tumulong din sa yung mga nangangailangan. Galing. Marami pong salamat for sharing your story, Alexander De Tiquez o si Sir Bong. Salamat po. Dasal po namin na tuloy-tuloy nang umayos po ang inyong puso. This is Dr. Edwin Bien, a wellness and integrative medicine practitioner. And we have here Captain C.H. Nam, the inventor of the hydrogen inhalation system. Tell us, Captain Nam, how does your system help those who have heart condition and heart failure? Actually, heart failure or the heart condition is the problem of the blood flow in our blood vein. And then we have several cases that some people who has the heartburn or some of the heart cardiovascular disease problem people, most of them are saying that after using hydrogen, their symptoms become mild. And there's some people who has a heartburn at the time of 1:15 a.m. They cannot go anywhere, but they have the machine, and then when they are approaching to this one and then inhale hydrogen, suddenly within 15 minutes their pain on the chest become already modest and already okay. And I have seen you have experience of blood pressure going down with the use of the hydrogen. Yes, we have 185 BP pressure, hypertension patient. After about 1.5 months later, she is becoming already 80 to 120, so very normal. So that is the remarkable evidence that hydrogen can do something for us. We have already track record on that. Thank you very much. So, hopefully we see you again on our post about the hydrogen inhalation system. Thank you. Thank you very much.